Guys, nandito ako sa Fairview ngayon. Baka alam niyo yung susunod na pupuntahan natin kasi isa ito sa mga pinaka-legendary at pinakakilalang shawarmahan dito sa may bandang Fairview. Mamaya ako nasasabihin kung saan yun kasi nandito muna tayo sa may malapit sa Montessori. Ayun, yung school. Ayan. Yan. Yun, Montessori yun. Nandito tayo sa may anong street ba to? Check natin. Ayun, Belfast Avenue. Nandito tayo sa may Belfast Avenue at nandito tayo sa may SEC Moto Supply, which is ito. Ang gagawin natin is basically bibili lang tayo ng panibagong what do you call this? Helmet. Kasi nga, magkakaroon tayo ng long ride next week. Medyo excited na ako doon. Pero isa pa lang kasi yung helmet natin, yung Nomad na dilaw. So ngayon, bibili tayo ng isa pa na helmet para sa akin, yung dilaw, para kay Amy na yun. And tara, check natin yung mga updated prices ng mga helmets ng SEC, as well as yung mga top box, pati yung mga iba nilang mga gamit na binibenta for motorcycle. So tara, samahan nyo ako, pasok tayo sa loob. Ito nga pala guys, dito sa may SEC Fairview, meron silang repair shop Ayan, so aside from the store itself, meron silang repair shop. So punta lang kayo dito kung sakaling meron kayong mga motor na gusto nyo ipa-check up. So ayan, tara, pasok tayo sa loob. Okay, so nandito na tayo sa loob ng SEC na showroom ng mga helmets. So, check natin yung ibang mga helmets. So, dito, may nakita ako. Maganda. Ayan. So, this is matte blue, white XL na SEC Tempo. And this is 3,700. Ayan. Kita nyo dyan, 3,700. Half face siya. Ayan siya. Tapos may kasama na ring visor sa loob. Tapos ito, alam ko may kasama na ring clear na alam ko visor din tawag dito sa may harap. Tapos double check nyo na lang din kung may kasama siyang balaclava. Pero ayan, napakaganda niya. Ang ganda ng pagka matte blue. Ayan. Sana may yellow nito para ito na lang din yung pinuha ko. Pero ayan, this one's 3,700. Ayan. And then meron din tayo dito. Ito, maganda rin to. This is Reflux. Yan, Reflux is 2.7 naman. Ayan. 7 black and red. Matte din siya. Matte black. Ayan. And meron din tayo dito. Ito pala, maganda May pagka-round. Sobrang round siya. Compared dun sa iba. This is Reply for 3,200. Ayan. Ang ganda niya. Looks like, parang Gundam yung design niya rin. And then meron din tayo dito. Ito. Okay din to. This is SEC Gloss Refined. Ayan. This is 2,600 as well. Same lang nung kanina. Pero glossy naman yun siya. Alright. Okay, dito naman tayo sa mga full face. Ito. This is SSY Asteroid Galaxy na kulay 3,300. Yan, full face na yan. Actually, modular pala siya. Ayun So, malaman mo kung modular, meron naman dito. And I think ito ba yun? Yun. Yan siya. Iyan. Yan. So, 3,300 for this modular na helmet. Ayan, check natin itong iba. You also have this, Anaconda Draken na Hesa. This is 3,400 naman. Ayan, ito full face naman to. Right. Then meron din silang mga nasa taas na mga whites. Ayan. Ayan. Marami silang options. So, malapit kayo dito sa may Fairview, punta lang kayo dito, Belfast Road or Belfast Avenue, malapit sa Montessori. Meron din sila ditong iba. Ito, I think this is a balaclava or mask. Yan, 250. 250 yan. And then, meron din sila mga shades. Yun. Try nga natin. Ay, hindi. Ito na lang. Yan. Ito is
700. Ito. Yan yung price niya. 700. Itong Stella. Stella na sunglasses. Oh my God. Wala ako makita. Wala bumata ko. Ayan. Anyway. Meron din sila. I'm not sure kung ano to. Pero windshield. you can... Is it? Oo, tama. Ito. Yung windshield. Sa harap ng mga scooters. Ayan. Meron din sila yan. And then, tara, punta tayo dito. Sa may harap. Meron sila yung external spotlights. Meron sila, ayan, yung mga ilaw. Yung, not sure kung ano yung term nila. Pero ito yung parang nilalagay nilang additional lights para mas maliwanag dun sa area. Yun yung pupuntahan nila. Ayan. And then, meron din sila dito. Kung mga naghahanap kayo ng mga intercom, they have nicer brand, T4X, and this is 4,200. Ayan, and then they have X1 Pro ng SEC. Magkano ba ito? Check natin. Ayan, 2,400 naman ang price niya. They also have this one, G4 na Black Hawk. Alright, by the way, yung mga helmets pala ng SEC, all of them are already intercom ready. So meaning, merong mga butas na yung mga helmets nila. Dito, for example, ipakita sa inyo. This is full face. Ayan, makita mo dito sa loob. Ayan. So ready na siya. Dito ini-install yung speaker ng intercom. Tapos, natatanggal din to. So washable na siya. Kaya mas madali mong may install yung mga intercom. Also, kapag dito kayo bumili, I think pwede nyo nang ipa-install sa kanila. Kung sabay ninyong bibilin yung helmet pati yung intercom. Or kung sakaling intercom, tanong natin, Sir, kapag intercom binili, tapos may sariling helmet, pwede nila ipa-install sa inyo? Pwede naman. May charge yung installation din. Nasa magkano? 100. Nasa 100. Ayun, 100 ang installation. Pero pwedeng sila na yung mag-install. Mas madali na yun. I mean, bayad ka ng 100, hindi ka na papakahirap nang dalhin yung mga, di ba? Yung mga nasa loob, mas madali na yun. Tara, dito tayo. Sa side. Right. So aside from the helmets, they also have riding jackets. Ayan. Maganda. Ito, meron pang jeans. Tapos meron siyang padded. Padded na. Ayan o. Padded na siya. So, at least hindi ka mahihirapan na kumbaga yung forma mo hindi magsasuffer, and still safe ka pa rin kasi padded na to eh. So, in any case, sana wag naman mangyari kung sakaling bumagsak kayo, hindi ka masyadong maapekto. Aside from that, we also have this and mga riding jackets nila. Let's see, this is 4,800. Ayan, 4,800 yan. Itong orange is, hanapin natin. Ganun din, 4,800 din. Ayan, 4,800. Itong jacket na jeans, ito mas mura, 4,200. 4,200. So, ako guys, I really suggest na kumuha kayo ng mga riding jackets na padded kasi this is for safety. Safety talaga to. Kung ayaw nyo naman, kung yung regular jacket na dadalhin nyo, bilhin na lang kayo ng mga paddings. Pero ang dami nun kasi pati sa hita, hindi ito. Mas marami. Aside from those, they also have the boxes. Ito is yung parang mga saddle boxes sa may gilid, yung mga panggilid. So, meron silang mga ganito, and they also have the usual top boxes. Mga ganito naman. Tanong natin, Sir, magkano yung ranges ng prices ng mga top box natin? 3,000 to 6,000. Depende sa size. Ayan, so 3,000 to 6,000 depende sa size. Ito, specifically magkano? Ito, magkano to? 5,000. Napakaganda. Solid na top box. Okay yan. Kasi in terms of design, actually napakaganda ng mga designs ng mga SEC top boxes. So, yan, check nyo na lang.
Again, it ranges from 3,000 to 6,000. Ito maganda rin, no? Itong red. Itong red, itong matte. Parang parang bakal talaga. And then ito, I'm not sure kung ano to eh. Pero most likely sa likod din siya. And merong crack ang tawag dito. Pero dyan i-install yung sa likod. Tapos mas flat nga lang siya. So most likely kung mga documents, yan, mas maganda. Flat yung paglalagyan. And they also have the colorful ones, the pink, blue. Ito medyo hindi to gold eh. Parang moss or cream or magagalit si Blight sa atin ito pag ayan. Pero anyway, they have this, and meron akong isang accessory na gusto ko talagang ipakita sa inyo kasi ito balak talaga namin ipa-install kung sakaling ganitong top box ang ipapalagay namin, which is ito. Itong armrest, ayan. Ito siya, oh. So nilalagay ito sa may likod, and ang sabi naman sa akin is kapag pina-install nyo siya dito, babayad lang din kayo ng 100, and then kung sakaling hindi kung sakaling hindi yung mga rack ang gagamitin nyo, katulad ng mga ganito na rack na silang nagpo-provide, kung mayroon kayong sariling rack, i-check nila kung yung ang tawag dito, yung tornilyo na gagamitin dito is aabot. Kung sakaling hindi, hanap lang kayo ng parehong size, medyo mas mahaba lang. Pero this one is 2,000. So armrest, para yan dun sa mga back ride ninyo na pagka maglo-long ride kayo, hindi sila masyadong, alam niyo yun, mangangalay. So I'm thinking to get this one as well, just in case. Ayan. So, and actually, parang meron ng mga riding shoes. So, dito. Taas, they have 8,200, 7,900, 8,200, 8,500. Ayan. At hindi rin kayo talo sa design. Yung mismo mga sapatos. Ayan, napakaganda rin, no? Although I'm not a fan of black shoes, pero ganda niya. Tsaka talagang mukhang sturdy. So this one's 8,500. Ayan, so ito ay ganun din, mga riding jackets din na mas heavy duty probably. So ayun lang guys, kung meron kayong mga hinahanap na mga motorcycle accessories or mga helmets or mga jackets, malapit kayo dito sa Fairview, or taga dito kayo sa Fairview, bisitahin nyo na tong SEC Fairview na nasa may Belfast. Malapit siya dun sa Montessori, bago mag Montessori na school. And I think Caltex yata yung gasoline station na nandito na katabi. Basta may gasoline station na katabi. Sa may right side siya kung papunta kayo ng Regalado. So yun lang guys, meron tayong biniling helmet na nandun, nakabox na siya. Siguro pakita ko na lang sa susunod na video kasi medyo nagugutom na ako. Tara, puntahan na natin yung legendary na kainan sinasabi ko sa inyo. Tara, let's go. Alright guys, nandito tayo sa may Lagro Fairview, and ang legendary na kainan na sinasabi ko sa inyo na matagal na nandito is etong Try Mo Shawarma ko. Try Mo Shawarma ko. Ayan. So kapag sinabing shawarma at taga dito kayo sa Fairview, at kung taga Fairview tinatanong ninyo, isa ang Try Mo Shawarma ko sa mga establishments na most likely na possibly na i-refer nila kung sakaling naghahanap ka ng shawarma. So kami dito, umorder lang kami ng this is the pork shawarma na sizzling. Ayan, na may cheese. And then we also have yung naka-wrap na chicken shawarma pati beef shawarma. Hindi ko sure kung naayos yung order, pero as far as I can see, it's all meat yung ginawa nila. Yung chicken kasi sabi ko yung special, which is yung may veggies. Pero okay na ako dyan, all meat. Yung beef, all meat din siya. And order kami ng rice para kay Blitz. Alam nyo na, rice. Anyway, tikman muna natin itong sizzling na shawarma. So by the way, bibigyan pala kayo ng itong sauce. I think this is garlic sauce. Ito hindi ko alam kung ano to. Most likely garlic sauce na maanghang. Itong isa. Ito garlic sauce. Gusto mo ba lagay ko na dito?
Sana. Alright, garlic sauce. Lagyan ko lang muna dun sa part na titikman natin. Kasi order to ni Blitz. Yung sa akin yung nandoon. So, check natin yung mismong garlic sauce muna. Sarap. Lasang-lasa mo yung garlic. Meron kasi kami nakakainan na parang yung white sauce nila halos walang lasa ng garlic talaga. So, eto lasang-lasa talaga. So, let's try this out. Sizzling pork shawarma. Pork shawarma. Cheers. Sir Kenneth. First time ko nakakain ng sizzling. Meron siyang parang mga pritong, mga ininit na pita bread. Sarap. Sarap. Tagal na ako hindi nakakain ng try mo shawarma ko. As in, more than a decade na. Probably, ang last na kain ko nito was nung nasa Teletech pa ako, which is around 2011, 2012. Oh, 12 years, 13 years. Pero, the taste, chong, sarap pa rin talaga. Solid. Check naman natin yung mga nakarap. This is chicken shawarma wrap. Ayun. Kita nyo naman napaka-hefty mga chong. Ano to? Kala ko buto. Ayan. Try muna natin yung chicken lang. Ito. Kasi parang nahuhulog na siya. Ayun guys, tingnan nyo naman kung gaano kakapal yung yung chicken. Chicken shawarma. Grabe sarap. Walang biro. Marinated yung chicken. Tapos ang lambot. Talagang pinag-isipan at bigyan ng effort yung papasarap nito. Lagyan natin ng garlic sauce. Yun. Sama na natin yung pita. Cheers. Hindi. Kaya, nasa ilalim. Pipino, sibuyas, kamatis. Hindi pala sa ilalim. Sobrang dami ng chicken. Halos natabunan na yung mismong veggies na sa ilalim. Ang sarap. Solid. Tapos, makapal siya. I mean, parang kapag sinerve sa'yo kasi, naka-plastic. So, parang isipin mo, parang hindi pinaghandaan or whatnot. As in, naka-plastic lang siya, tapos parang ginawa siya kanina pa. Pero, pag ginawakan mo, mainit. Mainit-init pa siya. So, yun ito. Sarap. Next one, beef shawarma. Ito, ang alam ko is all meat. All meat naman to. Okay. Tanggalin natin yung papel. At baka makain din natin ang papel. Ayan. Kitang-kita nyo naman. All meat. Tingnan natin kung talagang hanggang sa loob all meat pa rin. Garlic sauce. Yung mga bread. Garlic sauce. Beef shawarma. Bagsawa ka sa laman. Sarap. Grabe. Yun lang. So, sumorder ako ng all meat tsaka ng special which has yung veggies. Yung veggie pala is somehow gumagana siya na pampatanggal ng umay. So, kung kayo mas mabilis kayong maumay, I suggest yung may veggies na yung orderin ninyo. Kami, kakain muna kami. Enjoy muna namin to. At medyo gutom na naman kami. So, tara kain tayo. Balikan ko kayo later. Sarap. Ano masabi mo? Oh. Very good. Very good. At least nakatry na iba kaysa sa sisig. Nakatry na iba? Ito sisig. Sisig boy ka kasi. Ito, mas okay sa'yo ito. Oh. Gustuhan naman niya.
By the way, habang kumakain yung cameraman ko, no? At habang kumakain kami, technically, hindi na ba naman. Aside from the shawarma, meron din silang iba't iba. May parang whole chicken, meron silang inihaw, mga inihaw na tenga, laman, baboy, ano ba? Isaw ng baboy, isaw ng manok. Ayan. Meron din sila din. Meron silang liempo. Ayan, meron din silang bangu. So, before, probably, as far as I remember, no, shawarma lang siya before. As in, literally, shawarma na nakapita or rice, yun, mga ganun lang. Pero hindi ko nakita na meron silang ibang putahe. Katulad nung yun nga, yung mga whole chicken or whatnot, yung mga embutido, yung mga ganun. So, good thing na nagkakaroon sila ng evolution. Aside from shawarma, they also serve other food as well. So, okay yun. Since medyo malapit naman kami, hindi naman kami ganun kalapit, pero at least kahit papano, hindi naman sobrang matagal ang biyahe papunta dito. So most likely, sakaling maghanap kami ng mga shawarma or anything na mga kainan dito sa may bandang Fairview, babalikan namin tong Try Mo Shawarma. And so kakatapos lang namin kumain yung kay Blitz, yung sizzling, which natikman ko rin. And then yung pita, yung sa akin, yung sa chicken, tsaka yung sa beef, yung sizzling is pork shawarma sizzling. So all in all for this one, actually, given yung pricing ni Try Mo Shawarma ko, kasi yung isang pita is 105 to 120, depende kung may cheese, without cheese, kung all meat, or yung special which has the vegetables. So ang ranges na 105 to 120, and then si sizzling naman is I think 130, 135, something like that. I can't remember. Pero all in all, yung tatlong in order namin, yung sizzling, tas yung dalawang pita shawarma na nakapita, 430 lahat yun. Sabihin ng iba, no, na hindi pa nakaka-try dito, medyo mahal kasi technically ang daming lumalabas na mga bilihan ng shawarma ngayon na buy one take one, which is probably 80 pesos, 90 pesos, mga ganon. And masasarap din naman kung totoo sa inyo. Pero pag na-try ninyo yung shawarma dito and nakita ninyo kung gaano kalaki yung shawarma, yung sa pita na lang, yung nasa pita bread, no, hefty, sobrang hefty nung isang order, na kapag kumain ka, isa pa lang ang nakakain mo, somehow medyo busog ka na, mabigat sa tiyan. So yung 105 pesos na price for the shawarma na pita, I think sobrang sulit na nun. And given itong tatlo, yung lasa and the quality of the food, man, sulit. So for Try Mo Shawarma ko, I would say, if I'm going to rate it, everything, pare-pareho lang naman kasi ng ratings ko sa kanilang tatlo. Everything, I'm going to rate this as 9.5 out of 10. Ganun siya kasarap. Anong pinakamasarap dito? Ano pinakamasarap dito? Sizzling ano. Yung sizzling? Tsaka ano? Yung sizzling daw ang masarap. Tsaka ito, gusto niya pa nga kumuha nito kasi may tinake out kami. Hindi naman namin naubos. Ito daw yung masarap. Ayan, sabi nung kasama ko. Ayan, masarap nga, sobrang sarap nung garlic sauce, as in. So guys, kung kayo nandito kayo sa may Fairview and naghanap kayo ng mga kainan and if you're looking for shawarma, I highly suggest Try Mo Shawarma ko. Dito lang yan sa may Lagro. Pwede nyo hanapin sa Google Maps or sa Waze. Pareho lang yan. Alright, so ayun guys, sobrang sarap dito and maghanap pa tayo ng ibang mga kainan. Siguro dito lang din sa area na to, I'm not sure yet, pero looking forward to other reviews sa mga ibang kainan pa. Alright, so again, thank you for watching this video at next week, kita-kita ulit tayo sa iba pang mga videos natin and excited na ako sa long ride natin next week din. Alright, so again, this is Jason. Thank you for watching this video. If you haven't subscribed to this channel, click on the subscribe button, click on the notification bell para updated kayo sa lahat ng videos natin na i-upload. Alright? Paki-like na rin pala
follow yung page natin na Jason Stacy Voyage sa Facebook. Alright? So again, this is Jason. Thank you for watching. See you again in the next one.